Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Jack Tumagan, guro sa ika-4 na baitang ng Dolores Elementary School. Samahan po ninyo ako upang ating talakayin ang mga learning delivery modalities para sa ating #New Normal. In the midst of coronavirus crisis, our call remains the same. Education must continue whether face-to-face or virtual, with or without physically going to school. Ito ang pahayag ng ating DepEd Secretary, Leonor Briones. Pursuant to the instructions of President Rodrigo Roa Duterte and as recommended by the Department of Education, the opening of classes is deferred to October 5, 2020. This is in response to the implication of imposition of Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ in Metro Manila and in the provinces of Cavite, Bulacan, Laguna, and Rizal. Ang pagbubukas ng klase sa October 5, 2020 ay alinsunod sa DepEd Order 007, Series 2020. Hindi nangangahulugang tradisyonal na pag-aaral kung saan face-to-face na nag-aaral ang mga bata at kaharap ang kanilang guro sa loob ng silid-aralan. Upang hindi mahinto ang pagkatuto ng mga kabataan, ang DepEd ay nagkaroon ng tugon sa hamon ng edukasyon at ito ay ang Learning Continuity Plan o ang tinatawag na LCP upang masiguro ang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral, mga guro, mga magulang at iba pang kawani nito sa kabila ng pandemyang kinakaharap dulot ng COVID-19. Ang iba't ibang learning delivery modalities. Mayroon tayong tatlong learning delivery modalities. Una ay ang traditional o face-to-face learning. Pangalawa, distance learning. Pangatlo, ang blended learning. Halina't makinig upang maunawaan ang iba't ibang learning delivery modalities na ito. Unahin natin ang traditional o ang face-to-face learning. Ito ang karaniwan at kinagisnan natin na pamamaraan ng pag-aaral na kung saan ang mga mag-aaral at mga guro ay pisikal na magkakaharap sa loob ng silid-aralan. Dahil sa kasalukuyang kinakaharap natin na krisis, hindi po magkakaroon ng face-to-face learning ang ating pong mga anak. Ang distance learning. Ito naman po ang paraan kung saan matututo ang mga mag-aaral na kahit walang face-to-face na magaganap, ay sila rin ay makakapag-aral. Distance, ibig sabihin, layo o may pagitan. Kahit nasa magkaibang lugar ang mga guro at mag-aaral, magkakaroon pa rin ng pagkakataon na matuto ang mga bata. Isa-isahin po natin ang mga uri ng distance learning. Unahin natin ang modular distance learning o ang tinatawag natin na MDL. Ang MDL ay isang individual na pagbibigay ng kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng mga mag-aaral ng self-learning modules na ihanda at ipinamimigay ng mga guro. Ito ay paraan ng pagkatuto na kung saan ang lahat ng pag-aaralan ng mga bata ay nakasulat sa pamamagitan ng modules. May mga kalakip na worksheet at modules at dito magsasagot ang mga bata na siya rin ipapasa sa tinakdang araw. Ano naman ang online distance learning o ang ODL? Ito ay ang pagtuturo ng mga guro sa mga mag-aaral gamit ang internet. May iba't ibang platforms na makukuha online kagaya ng Google Classroom, Canvas, Moodle, Edmodo, Schoology, Sakai, Shobi at iTunes U. Ito lamang ay ilan sa mga sikat na mga platforms online. Maaaring i-download ng mga learning materials at mag-submit ng mga homework online upang maging aktibo ang ating mga mag-aaral.
Kabilang din sa mga resources na maaring pagkunan ng mga aralin ay ang DepEd Portals, DepEd Commons at LRDMS. Maaring gumamit ng iba't ibang gadgets kagaya ng computer, laptop, tablet, smartphone, CD, DVD, at USB storage. Ang online distance learning ay may dalawang uri, ang synchronous learning at asynchronous learning. Kapag sinabi nating synchronous learning, ito ay kung saan ang grupo ng mga mag-aaral ay sabay-sabay na nag-aaral sa parehong oras. Sa synchronous learning, maaaring gumamit ng virtual learning portal kagaya ng Google Meet, Zoom, at iba pa. Sa paraang ito, live na nakakapag-interact ang mga guro at mga mag-aaral. Samantala, ang asynchronous learning ay paraan ng pag-aaral online, subalit ang mga mag-aaral ay hindi sabay-sabay na nag-o-online. Sila ay maaaring gumamit ng iba't ibang online resources para sa kanilang pagkatuto. At ang pangatlo ay ang TV o radio-based instruction. Ang self-learning module ay maaaring maituro at maipalabas sa telebisyon at mapakinggan sa radyo. Ito ay epektibong alternatibo para sa mga mag-aaral na walang access sa internet o walang mga gadgets kagaya ng computer, tablet at smartphone. Sa pamamagitan ng panonood sa telebisyon at pakikinig sa radyo, matututo ang mga mag-aaral. Ang DepEd ay nag-e-airy na ngayon ng mga palabas sa telebisyon sa iba't ibang channels upang mapabot ang mga malalayong lugar na tanging telebisyon o radyo lamang ang uri ng komunikasyon. Ang blended learning o ang blended distance learning o tinatawag natin na BDL. Ang blended learning ay ang kombinasyon ng online distance learning, modular distance learning, at TV at radio-based instruction. Pinagsasama-sama ang iba't ibang uri ng modalities na ito upang tumugon sa kung anong pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, malilimitahan ng mga paaralan ang pagpasok ng mga mag-aaral sa eskwelahan. Mariing maipatutupad ang social distancing at mababawasan ang bilang ng mga taong lumalabas sa kanilang bahay. Pumunta naman tayo sa LESF online at remote enrollment. Ang Dolores Elementary School ay nagsimulang magpatala sa mga mag-aaral at nagpasagot ng Learners Enrollment and Survey Form online para sa mga magulang. At para naman sa mga walang internet access, naglaan din naman ng mga remote enrollment kiosk para sa ilang piling lugar. At maging sa labas ng paaralan ay may inilagay ng mga boxes na naglalaman ng enrollment at survey form na matiyagang nilikom ng mga gurong nakatalaga dito. Matapos ang ilang araw at gabi ng pagbibilang ng mga guro sa mga naisagot ng mga magulang sa LESF, online at remote, ang paaralang elementarya ng Dolores ay nagbase sa kung anong learning modality na aangkop ang bawat mag-aaral. At dahil wala namang one-size-fits-all para sa mga learning modalities, ang Dolores Elementary School ay nag-come up sa modular distance learning at blended distance learning bilang modalities na gagamitin ng paaralan, na ito ang nakita na siyang naaangkop para sa mga mag-aaral nito. At para sa may mga agam-agam, nagtatanong, nagtataka na kung bakit nung sila ay nagsagot, online ang kanilang pinili. Subalit, nung sila ay tinawagan na ng mga guro, sila ay napabilang sa modular learning. Ang dahilan po ay maaaring hindi po pumasok sa kwalifikasyon o hindi po natin na-meet ang standard na naaangkop para sa online learning. Kung hindi po maaalala, may mga katanungan doon sa ating survey form na ano ang mga nagiging hadlang sa pag-aaral ng inyong mga anak. Kung may sinagot kayo halimbawa, kawalan ng gadget, kakulangan sa budget sa load, hindi maayos na internet connection,
maging sa mga gadgets na mayroon kayo at iba pa. Ito ay ilan lamang po sa mga naging basihan ng desisyon ng ating paaralan. At iyan po ay masusing inaral ng ating mga komite sa School Learning Continuity Plan. Ayaw naman po namin na humantong na kung kailang nag-uumpisa na ang klase para sa online class, ay hindi rin makakapag-aral ang mga bata dahil sa mga hadlang na ito. Kung kaya, kapag hindi na-meet ang standard para sa online learning, sila ay mapapabilang sa modular learning. Ang blended learning naman ay magkahalong online at modular learning. Kaya kahit nasa blended learning, hindi puro online ang kanilang gagawin. May mga modules din sila na kailangan sagutan. Sa ating pagpapatuloy, para sa mga learning modalities na napili ng ating paaralan, ang Modular Distance Learning o MDL at ang Blended Distance Learning o ang BDL. Para sa Modular Distance Learning, mayroon tayong mga gabay at mga paalala. Narito ang 5 P's ng Modular Distance Learning: paghahanda, pagtungo, pag-aaral, pagbabalik, at pagtugon. Isa-isahin po natin ang bawat piece ng modular distance learning. Paghahanda. Kailangang ihanda ng guro ang mga modules at iba pang activity sheets na gagamitin ng mga bata sa buong isang linggo. Ito ay ilalagay sa self-learning kit para sa bawat bata. Ang self-learning kit ay manggagaling sa eskwelahan. Ito ay isang envelope na naglalaman ng mga printed materials para sa bawat mag-aaral. Nakalagay dito ang pagkakakilanlan ng bawat mag-aaral at dahil sa partnership natin sa pag-aaral para sa mga bata, nakapaloob din dito ang mga gabay para sa mga magulang o guardian para sa kanilang paggabay sa kanilang mga anak habang ito ay nag-aaral o nagsasagot sa kanilang mga aralin. Ang pangalawang P ay ang pagtungo. Magtutungo ang magulang o guardian upang kumuha ng mga printed learning materials sa mga itinalagang kiosk. Ang kiosk ay ang mga estasyon na mga piling lugar kung saan may mga nakahandang boxes para sa bawat grade level at section. At doon nakalagay ang mga envelope para sa self-learning kit. Tuwing Biyernes, ang araw na itinakda upang magtungo sa kiosk ang mga magulang o guardian. Hindi po pwede na basta kukuha na lang ng self-learning kit o ihahalo ang mga self-learning kit na ito sa iba. Dahil ang bawat self-learning kit sa bawat kiosk ay may kanya-kanyang nakatalagang pangalan. So, kung saan lamang po napapabilang na istasyon ng inyong mga anak, doon lamang po kayo maaaring pumunta para kumuha ng self-learning kit. Mahigpit din po na sumunod sa itinakdang oras ng pagkuha ng ating mga self-learning kit. At hinihikayat pa rin ang bawat isa na sundin pa rin ang mga safety protocols gaya ng social distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Mariing paalala, bawal pong pumunta sa ating mga stasyon, sa mga ating stations, ang mga senior citizens at mga bata. Bilang pagsunod sa IATF guidelines at para na rin sa kanilang kaligtasan. Isunod natin ang pangatlo, ang pag-aaral. Ang bawat bata ay may kanya-kanyang self-learning kit na naglalaman ng mga modules at worksheets at iba pang printed materials. Sa partnership ng mga guro at mga magulang, ang module ay pag-aaralan ng mga bata sa gabay ng mga magulang o guardian. Aaralin ng mga mag-aaral ang modules para sa isang linggo. Kung ang mag-aaral ay may katanungan, maaari siyang makipag-ugnayan sa kanyang guro sa takdang oras sa pamamagitan ng pagte-text, pagchat-chat, o pagtawag sa kanilang GC. Tandaan,
Ang oras ng pagtawag at pagte-text ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang pang-apat na P ay ang pagbabalik. Matapos ang lingguhang aralin, kailangang ibalik ng mga magulang o guardian ang mga worksheets ng mga bata sa kiosk. Tuwing Biyernes din po, sa itinakdang oras na sinusunod pa rin ang mga safety protocol. Kasabay ng pagbabalik ng mga tapos na worksheet, kukuha po ulit ng panibagong worksheet na kanila namang para naman ito sa kanilang susunod na aralin para sa susunod na linggo. Maaari ding paalala, kailangang maibalik sa tamang araw at tamang oras ang mga printed materials dahil ito po ay may schedule ng pag-pick up para naman sa ating mga volunteer writers upang ihatid ito sa ating paaralan at makuha ng mga guro matapos itong ma-disinfect. Para sa kaayusan, hindi po maaari ang pahabol. Kung kaya, markahan ang inyong mga kalendaryo na tuwing Biyernes po kayo pupunta sa itinalagang kiosk. Ang pang-5, pagtugon. Matapos makuha ng mga guro ang mga worksheets na kanilang mga mag-aaral, ito na ang oras na i-check ng mga guro ang kanilang mga sagot. Ito rin ang panahon ng pagbibigay ng feedback sa mga magulang sa progress report ng mga mag-aaral. May mga checklist at monitoring ang bawat guro para sa pagkatuto ng kanilang mga mag-aaral. At para naman sa mga napabilang, sa blended distance learning, narito ang mga paalala. Ang mga mag-aaral na napabilang sa blended distance learning ay inaasahang may sapat na gadget kagaya ng laptop o computer para sa kanilang online class. May schedule na dapat sundin kapag sila ay nag-online class na. Inaasahang maging familiar sila sa mga online platforms at sa paggamit ng laptop o computer. Mangyari na naka-online na o nakapasok na sa link bago magsimula ang online class. 10 minuto hanggang 15 minuto upang hindi maantala ang kanilang pag-aaral. Ang bawat grade ay may nakatalagang screen time exposure. Ang screen time exposure ay ang pagharap ng mga bata o ang paggamit ng mga bata sa kanilang mga gadgets dahil mahalaga pa rin ang kanilang kaligtasan at kalusugan. At dahil blended distance learning, hindi po laging online class. May oras din po sila na pag-aralan ng kanilang mga printed materials. May mga worksheets din po na nakalaan para sa kanila. Ang mga printed materials ay nilalaan kung sakali magkaroon ng pagkakataon na mawala ng kuryente o mawala ng internet signal. Sa pamamagitan nito, hindi po maantala ang pagkatuto ng mga bata. Mahalagang paalala, ipaggawa po ang ating mga anak ng sarili nilang Gmail account. Ilagay ang tunay at kumpleto nilang pangalan upang maging madali ang kanilang pagkakakilanlan. Huwag na rin pong gumamit ng kung ano-anong nickname o kung ano-anong uri ng pangalan upang hindi na rin po maging manghuhula ang mga guro at upang hindi na rin po kami maging mahirapan sa kanilang pagkakakilanlan at madali po namin silang makilala. May mga Google Classroom na rin po na naihanda ang mga guro para sa blended. Mangyari na makipag-ugnayan po sa mga advisor upang makasali sa Google Classroom. Para sa iba pang mahalagang paalala, ang mga modules ay hindi po susulatan. Bawal po itong ipa-xerox o ipa-reproduce. Mangyaring ingatan na huwag mabasa o masira upang magamit ng maayos ng ating mga anak ang mga modules. May mga worksheets naman po na inilaan kasama ang modules para dito po magsasagot ang ating mga anak. Hindi na po kailangan bumili ng mga notebook o mga papel. Kahit po mga lumang notebook, mga lumang papel na pwede pang magamit, yun na lang po ang inyong ipagamit upang makatipid din po tayo. Hindi po namin ipapapasa ang mga notebook.
Tanging worksheets lamang po ang inaasahan po namin na inyong ibabalik. At ang mga worksheets, syempre, dapat po ay may sagot. Ang kiosk sa mga designated areas ay may mga nakatalagang boxes. Sa bawat grade, naglalaman ito ng mga envelope. Doon po natin isisilid ang mga worksheet na natapos. Tandaan, Biyernes po ang itinakdang araw ng pagkuha at pagbabalik ng mga worksheets. Worksheets lamang po ang ibabalik. Hindi po ibabalik ang module. May nakatakdang panahon sa pagbabalik ng module. At para hindi po maging crowded ang ating pong mga kiosk o mga istasyon, isang magulang lamang po o isang guardian lang ang inaasahang tutungo sa kiosk para kumuha o magbalik ng mga printed worksheet. Paulit na paalala, bawal utusan ang mga senior citizen at mga bata na kumuha o pabalik ng mga printed materials para na rin po sa kanilang kaligtasan. Pinapayuhan pa rin po ang istriktong pagtupad sa ating social distancing at iba pang health protocols sa pagsusuot ng face mask at face shield. Pinapaalala rin po na gawing laging bukas ang linya ng komunikasyon. Inaasahan na ang bawat baitang at pangkat ay may kanya-kanyang group chat upang maging madali ang komunikasyon. Maging kayo man ay nasa bilang sa modular o blended. At para naman sa mga magulang natin na walang sapat na gadget para makasali sa group chat, kung kayo ay may cellphone, mangyaring ipaalam ang inyong numero sa inyong advisor upang maging kayo ay maabot din naman ng kanyang mga mensahe. Kung sakali naman na walang-wala talaga, meron naman siguro tayong mga kapitbahay o kakilala na malapit sa inyo na maaari niyong pagtanungan kung anong latest. Siguraduhin lamang na susundin ang mga safety protocols ng social distancing at pagsusuot ng face mask. Sa panahon ngayon, tanging komunikasyon, pagkakaisa, at pagtutulungan ang tanging sandata natin, lalo na sa panahon hindi tayo nakikita-kita ng personal. Lagi din natin isaalang-alang ang mga etiquette o tamang pag-uugali at asal sa pakikipag-usap sa mga guro. Maging magalang at mahinahon sa lahat ng oras at pagkakataon. Unawain ang mensahe na ipinapaabot ng mga guro. Hanggat maaari, ilagay din sa tamang oras ang pagtawag o pagte-text sa mga guro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At kung sakaling importante ang inyong tawag, mag-iwan na lamang ng mensahe at antayin na ito ay sagutin ng inyong mga advisor. At dahil kami naman po ay may sinumpaan na tungkulin na kayo ay paglingkuran sa abot ng aming makakaya at gawin ang lahat ng paraan upang maging mahusay ang ating mga mag-aaral. Kami po ay laging handang maglingkod sa inyo. Unawaan, mahabang pasensya, pakikiisa, adjustment, ang kailangan natin baunin sa simula pa lamang ng pagbubukas ng klase. At bago ko po kakabsahan ng aking pananalita, hayaan po ninyo na kayo ay aking pabaunan ng mensahe na ito. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Tunay na ang edukasyon ay mahalaga sa bawat isa. Kaya anuman po ang mangyari, patuloy po ang kagawaran ng edukasyon, patuloy po ang Dolores Elementary School, patuloy po kaming mga guro na maghahatid para sa inyo upang ang mga anak natin ay hindi mahinto sa pagkatuto na siyang magpapabago sa ating mundo. Muli po, ito po si Teacher Jack Tumagan, kabahagi sa pagsulong ng edukalidad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.